viewers, welcome to my channel. Ito ang inyong mamilita sa gawaing online Bible study. Kumusta po mga mothers na busy sa mga gawaing bahay? Salamat sa ating Panginoong Hesus na may mga paraan na naibigay sa atin upang makarinig ng mga salita na nagmula sa banal na testamento. Kahit ganito ang sitwasyon natin, nakulong tayo sa bahay dahil sa lockdown, pero buhay tayo. May connection sa cellphone, may connection sa FB, mayroon din tayong mga pagkain araw-araw kahit papaano. Kaya ito po ay isang malaking pagpapala sa Panginoon para sa atin. Huwag po tayong mag-worry. Ang Diyos po ay gumagabay sa ating mga buhay. Kahit saan tayo at kahit anong oras, andyan ang Panginoon. Alam niyo mga viewers, may sikreto ako na ituturo sa inyo. Number 1, unang sikreto na sasabihin ko sa inyo. Sundin natin ang mga payo ng DOH. Lagi tayong hugas ng kamay, pag nasa labas ng bahay, lalo na kung may mga tao, distancing ang kailangan. At of course, mayroong mga face mask na lagi nating dala-dala. At ang sunod na mga payo, sundin natin yung mga social media nga laging nagpa-reminder sa atin. No? Ang pangatlo na alam ko sa inyo, itong payo sa mahal nating Pangulo, Presidente Duterte, na sang-ayon siya sa programa sa mga religious group na magkaroon ng kapilya sa bahay natin. Gawin nating house church ang ating mga tahanan. Anumang doktrina mayroon ka, gawin sa sarili mong pamilya sa loob ng bahay mo. Ikaw, tatay, ang maging teacher, or ikaw, nanay, ang mga kuya or ate, mag-assist sa mga kapatid, sa mga kabataan, o kaya kayo na ang bahalang mag-usap kung sino ba ang maglilid sa atin, sa inyong grupong buong pamilya, yung marunong mangunguna sa pagdarasal ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, ang pagkaisa ng pamilya sa pagdasal ay makatulong sa atin. Ang prayer everyday ay magagamit natin ito bilang sandata ng mga virus, mga bakterya. Ang prayer parang sprayer. Ang prayer parang mga spray, nag-i-spray ka ng lamok. So, yung lamok mamamatay at hindi na babalik, no? Next day, mag-spray na naman tayo. Ganun ang prayer. Ang prayer ay isang paraan na manalo tayo sa digmaan laban sa COVID-19. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, itong lingkod nyo, inyong mami, ay lagi pong nakikinig sa tinig ng Holy Spirit, at mayroon din tayong mga propita sa whole world na nagpapaalam sa mga mangyayari sa future. Noon 2013 October, hindi pa nangyari yung super typhoon. Isa na itong propeta na nagprophesy na ang Bohol ay bibisitahan ng pagdisiplina dahil alam nyo yung area na yan, Bohol, Cebu, religious city. Kahit saang kanto ka pumunta, nandoon yung kanilang mga idol. So, mga ilang taon bago nag-prophesy, nangyari talaga nga ang tinamaan ng super typhoon, yung Yolanda. Maraming nasisira ang Yolanda. Pero ang Diyos, naawa pa rin, dumaan lang si Typhoon Yolanda. Ngayon naman,
ito namang nangyayari nitong pandemic na atin ngayong hinaharap. Wala pang 2019, mga 2017, 2018, mayroon na namang pinapaalam na may pandemic na papasok whole world. Ang akala nga namin, baka ito na ang Third World War. Kasi mayroon ding prediction na there is Third World War na mangyayari. Pero hindi pa inaalaw ni Lord kaya wala pa nangyari. So itong pandemic. Hanggang dumating ang panahon na tuloy-tuloy yung mga intercessor for the Philippines, kasama din itong mami ninyo, at may mga grupo pa na pinag-pray namin na sana malampasan natin. Kasi plano na talaga ito ng Panginoon. Bibitiwan na niya ang mga angel na nagdala sa mga parusa. Kaya itong pandemic ay isang parusa. This is a reminder to our brethren na maging totoo sa pagsimba at hanapin ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay na hindi mamamatay kailanman. So, dumating yung panahon na nag-19 December, 2020 January, 2020 February, medyo may balita na mayroon ng mga bakterya na pumasok pero hindi pa masyadong alam. But, at the month of March, implement na ang lockdown. Whole world na ang tinamaan sa pandemic na coronavirus. O simple, nagtataka tayo. No, biglang pumasok, hindi yan iniisip. So alam nyo, kahit anong grupo pa ng mga pagdadasal, mga panalangin, ito talaga ay hindi mapigilan. It is a program of God. Pag sinabi ng Diyos, gawin talaga niya. Pero ang pangako naman niya, ang lahat ng tumawag sa Kanya, ang totoong may relasyon sa Kanya, hindi niya ipapahamak. Hallelujah! Salamat! Sa iba't ibang bansa, ayun, libo-libo. At dito naman sa Pilipinas, kung mayroon man, kung ika nga, selected area lang. Pero nitong present, huwag din tayong magkumpiyansa. Bakit? Parang pumasok na yata sa ating area sa Jensen. Pero huwag po tayong mag-alala dyan. Ito naman yung sinabi ko, prediction. Ano ba yung sinasabing prediction? Yung tinatawag na yung tinatawag na prediction, yung gitagna, na gihula, na maybe future, may mangyayari na naman. So, nagsabi na naman yung isang prophet, itong pandemic na nangyayari sa 2019 November to December, nagauna yun sa China. Then, gi-implement na pagka 2020. Pero ibig sabihin, na-come to pass ang pandemic, pumasok yung 2019. At ang sabi pa nga, sana nga, nagkamali lang. Itong pandemic na ito, come and go hanggang September ito. Kaya, medyo nga may kaba. Kaya ang present ngayon na survey sa mga pastors at sa mga ating social media, itong ating Jensen City, may mga positives na. Pero, wag na tayong dyan na lang magtingin, kundi hayaan natin ang Diyos na kumilos, na pati sa ating mga buhay, hindi tayo maipiktuhan. Ang tinatawag na mayroong susunod, no, prediction. Ang sinabi niya, kung nahihirapan ngayon, mas lalo ang sasunod. Year 2020 is for preparation. Kailangan talagang tayong lahat magkaroon ng koneksyon sa Panginoon. Para kung sakaling darating man, next, 2021, 2022, o anong taon yan darating, basta year 2020 is the preparation for next pandemic na darating sa mundo. Ito ang talagang, kung tahop o kung bigas, ilagay sa nigo, tahupan, ang tahop magbaba. Oh? Pero ang bigas, maiiwan. Ibig sabihin, ang mga taong mayroon talagang tiwala sa Diyos, hindi makarating itong pandemic, itong bakterya, itong virus sa atin. Alam nyo, ang lahat ng nagbabasa ng Bible, ang Psalms 91, i-memorize niyo yan. Isang versikulo lang, sikti ka na. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty.
Ano ibig sabihin? Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, pag online kang palagi, lagi kang nakadikit ng Diyos, ang bakterya ay matatakot sa iyo. Kaya, totoo man o hindi, ang prediction na yan, sana nga hindi magkatotoo. Pero kailangan laging handa tayo. Kay ang kalaban natin, espiritu. Hindi nakikita ang bakterya, ang virus. Ano ang pangsanta, panglaban? Only prayer ang katapat. Ang Diyos may mga paraan paano natin paglabanan ang kaaway na hindi nakikita. Ang mga pangyayaring ating nakikita, mga signalis na ang Diyos ay malapit nang babalik. Pero hindi pa magbalik. Kasi itong mga kahirapang ating naranasan, this is only a reminders that people should be prepared for the coming of the Lord. Okay. Sa sobrang galit ng ating Panginoon, dahil sa marami na talagang lumapastangan ng Diyos, kita natin na ito. So, wag muna nating pag-usapan yung ano ba yung mga lapastangan na ginagawa ng mga tao. Nandito po si Mami sa online para po i-encourage sa mga nanay, ang mga kasamahan natin. Yung mga grupo natin na hindi na napasyalan ni Mami Lita. Salamat sa ating mga pastors na pumupunta house to house to pray, to encourage, bringing the word of God. Okay, mga kapatid, mabuti tayo hindi dinatapuhan ng virus dahil dito sa ating mga puso ay may pananampalataya na ang ating Diyos na tagapagligtas, si Jesus na taga Nazareth, ay nakahanda siyang yakapin tayo para hindi tayo aabutan ng virus. Hallelujah! Tong prediction, handa ka na ba if in case papalapit na ang parusa ng masa mga tao na hindi kumikilala ng Diyos? Nung minsan nga nag-open ako sa video YouTube, mayroon ako naririnig na napakarami yung mga taong hindi talaga kumikilala ng Diyos. Sabi nga nila, ganito, ganyan. Hindi ko na lang i-detail. Yung tinatawag na mga atheist people. Kawawa naman, no? Kaluluwa din sila. Kasama din sila ng pagligtas ng Panginoon. Okay? Para po, ang akin pong sadya talaga kung bakit ako may online Bible study para maituro ko po sa inyo ang salita ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kahit nakipagdigmaan tayo sa pandemic, wag po nating kalimutan, basta kasama ang Diyos, tayo ay panalo. Amen. Mga viewers, kung ma-bless po tayo sa ating online Bible study, mag-like lang po tayo at mag-subscribe sa ating channel. Okay, mag-umpisa na po tayo. Let us open our Bible. Ay, yung mga viewers po natin, dyan na lang kayo, humanda lang kayo ng mga ballpen, notebook, para ma-record ninyo yung mga babanggitin kong mga bersikulo, para pagtapos na itong video, pwede kang mag-review, mag-open ka sa Bible, or pwede din ninyo itong anong tawag yan? Loading. No? Mag-upload kayo. Kayo nang bahala. Okay. Let us open our Bible, 2 Timothy 3:16. Verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Na ibig sabihin, may taong sumulat nito, inutos ng Diyos at puno ng kapangyarihan para isulat ang gusto ng Diyos. Dahil sa ating panahon mula isinilang ng Panginoong Jesus, wala na pong Bible na isulat. So, kung wala pong Bible, walang Holy Spirit, tayo ngayon ay kawawa. Hindi natin malalaman ano ba talaga ang buhay ng tao. Ano ba talaga ang tungkulin ng tao, saan ba galing ang tao, ano ba, may Diyos ba, totoo bang may Diyos?
Sabihin ko sa inyo kapatid, it's because of the Bible. I believe that there is God. Lang ko lang po sa Bible. Kaya, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kaya lahat kumikilala ng Diyos ay anak ng Diyos. Yung nagsasamba, kahit anong sikta mayroon ka, basta tinatawag mo ang Diyos, ay ikaw anak ng Diyos. Okay, verse 17. Bakit ba isinulat itong Biblia para basahin natin upang ang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, mga alagad sa Diyos, ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat na mabuting gawain. Kasi po, dito sa Bible nakasulat na, nandito na yung good manners, nandito na yung papaano ba tayo na hindi maging masama, excuse me, hindi ba tayo magiging suwail, dito sa Bible lahat. Okay, dapat tayo na magkaroon tayo ng mabuting asal sa harapan ng Panginoon. Kasi po, napakadaling magpakabait sa harap ng tao. Pwede tayong magsabi ng ganito, ganyan, ang ganda ng smile, magbigay tayo kung ano pa. But after that, magsasabi ka, nakakainis yun. Akala mo, hindi ka walang nakakarinig. Naririnig ka ng Panginoong Jesus. Kaya nga, ang ating pong pagka naging tao, ay maging totoong tayo. Maging totoong tao sa harapan ng Panginoon. Okay, dapat tayo, kahit tao, malaman natin ang gusto ng Diyos. Hallelujah! Mga panalangin ito ni Moises, tingnan natin sa Salmo. Kasi si Moises ang sumulat sa Book of Psalms. Psalms chapter 1, ang sabi niya, Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok. Hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha at itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na. Nakita, naisulat ni Moises na nalaman niya, wala pang nakikita ang mga puno, mga bukid, mga tubig, whatever na makita sa ating natural nga mata. Wala pa yan. Alam na ni Moises na mayroong Diyos. Kaya, Diyos ka na, pagkat ikay ay walang hanggan. So, kay walang hanggan, wala din siyang umpisa. Kung wala ang Bible, hindi natin alam na may Diyos na manggagawa. Diyos pala ang gumawa sa lahat. Psalms 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat na naroon, ang may-ari, ang Panginoong Diyos. Wow! Genesis 1:1, ang Diyos ang naglikha ng lupa, naglikha ng langit. Then, verse 20, nagsabi na naman doon, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Alam nyo, ang lahat na ginawa ng Diyos ay kinuha niya doon sa lupa na kanyang ginawa. Wow! Chapter 1 verse 21. Excuse me. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat na bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat na uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y pinagmasdan niya. Chapter 2 verse 19, ang sabi niya doon, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh. Mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Wow! Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Hallelujah! Grabe, ano? Ang tao na nilikha ng Diyos mula sa lupa, ang pangalan ay Adan. Siya namang nagbibigay ng pangalan sa mga
hayop, mga ibon, kung ano-ano pa. Excuse me. Okay, verse 22. Chapter 2. Genesis. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat na bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Biro mo, yung kalawakan, nakikita natin iba't ibang mga lumilipad na mga ibon, may malaki, may maliit. Yan lahat ay ang Diyos ang naglikha. Kaya nga, sana may ateist na makikinig. Kasi tinatanong siya, ano pala ito? Ano pala yung nakikita? Sabi niya, andyan na yan. Basta I don't believe that there is God. Grabe naman yung mga atheist, no? Mabuti wala dito sa Pilipinas. Okay, Genesis 1:26-27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, tapos ginawa na lahat. Andyan na. May mga tanim na, may mga hayop na, may mga isla na, lahat-lahat na andyan na. Sinabi na naman niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, ating hitsura. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat na hayop, maging maamo at mailap. Malaki o maliit, So, tapos yung sinabi, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki na isang lalaki at isang babae. Kaya, makinig ang lahat ng mga kaibigan, babae lang at lalaki ang nilalang ng Diyos. Hallelujah! Isa nga, dahilan bakit naggalit ang Diyos, dahil nga, ang sikat nga si Michael Jackson, alam nyo, nag-change siya ng gender. Sikrito yan. Okay. Pagkatapos ginawa ng Panginoon nga si Yahweh ang tao mula sa alikabok, makikita sa chapter 2 Genesis verse 7, ang tao mula sa alikabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay at naging living souls. Ang tao mula sa lupa, ginawa ng Diyos, walang kabuhay-buhay, but by the power of the mighty God, ang hininga ng Diyos at ang kaluluwa ipinasok sa tao. That's why ang tao become a living soul. May tao, ang tao pinapangalan na Adan. Adan ang lalaking unang nilikha. Pangalan niya Adan. At alam ba nyo, ang pangalan ipasulat sa Book of Life, Revelation 20:15. Ang sinabi doon, yung nagasulat dyan, Revelation 20:15, lahat o sino mang mga pangalan na hindi nakasulat sa Book of Life, ihahagis, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Wow, nakakatakot. Dagat-dagatang apoy ang puntahan mo kapag ang pangalan mo ay hindi na isulat sa Book of Life ayon sa Bible. Hindi si Mamilita ang nagsabi. Kaya, ang pangalan ay hinahanap. Adan, nasaan ka? Oh, okay. At nang naigawa na lahat ng Diyos, andyan na ang babae at lalaki. Nag-declare ang Diyos, kaya there is power in declaration. Sabi niya, Genesis 1:28-29. Pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ng buong daigdig. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Glory to God. Sinabi pa dito, Genesis 2:20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid, o tao ang nagbigay sa mga pangalan ng ibon.
Genesis 2:20, at lahat na hayop sa parang, ngunit walang isa man sa mga ito ang nagbabagay na makasama at makatulong sa kanya. Okay, tuloy-tuloy muna tayo magbasa, hindi muna natin ito bubuksan. Basta pag may nakasulat kayo dyan, tuloy-tuloy tayo. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat na uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain. Praise God. Ibig sabihin, bago ang tao ginawa, ay pinaghanda na ng Diyos ang kailangan ng tao. At utos ng Diyos na, isa ang utos ng Diyos. Basahin ang Bible. Si Moses ang nagsulat sa Joshua. Sinabi niya dito sa Joshua, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot at mawawalaan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan, kahit saan ka man magpunta. Yan ang nababasa mo dyan sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9. At isa pa, tuloy tayo, Revelation kung pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya na ito ay tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong na magaganap. Kaya, ang una nating lesson, ang title is The Bible, the Scripture, or ang Biblia. Kasi dito sa Biblia ay nagsasaad lahat. Gusto mong impyerno, dito rin makikita mo. Gusto mong langit, dito rin. Gusto mong buhay mapayapa, mayaman, masigla, masaya, dito pa rin sa Bible natin makikita. Okay, ano ba ang mga nakakasulat sa Bible na dapat mong malaman? Ang sabi sa binasa natin, chapter 1 verse 3, susundin, gagawin. Ano kaya yan? Umpisahan nating basahin dahil ito ang nais ng Diyos na naglikha sa iyo. Ang Diyos ang may likha sa iyo, kaya may mga Kristohanon ang tawag sa atin. Mga busy sa mga bagay na ating nakikita at mga kailangan ng ating pamamahay. Ang sabi, kahit sandali, bigyan naman natin ng kunting panahon ang pagbasa sa salita ng Panginoon. At sana, mayroon tayong mga signal, i-share po natin sa atin pong mga kamag-anak, ating mga kaibigan, na ang inyong mamilita, nandito na po sa YouTube. Makikita na po sa YouTube. So, pinapaalala ko, ang lahat po nga nakasulat sa Bible ay isa pong mga pagpapaalala sa atin. So, una ko pa itong araw na inumpisahan ng online Bible study. At sinisikap kong everyday ay ihatid ko sa tahanan ng mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaigsuunan, lalo na yung mga new convert in Jesus. So, congratulations yung mga bagong nagbaptize sa Bohol, sa Maragusan, dito rin sa Jensan, sa lahat na dako po na tumatanggap kay Jesus. So hanggang dito na lang po tayo. Ang Diyos po ay magpapala sa ating lahat. At bukas, dito na naman tayo sa ating YouTube. Maraming salamat. Ang Diyos po ay magpapala sa ating lahat.